Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ng patotoo ng tao, sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang patotoo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa araw na ito na tayo ay nagtitipon sa pagsimula natin ng mga Misa de Gallo. At sa panahong ito ay nagsisimula tayong lumakbay. Lumakbay ng mataimtim sa mga siyam na umagang ito palapit sa araw ng Pasko. Naglalakbay tayo ng may pananabik sa pagdating ng Pasko. Pero sana yung pananabik natin ay hindi lamang sa mga litrato. Aminin natin, no? Tayo mga Kristiyano, minsan may ganito, magsisimbang gabi, pero ang isip naman ay wala dito. Ang isip naman ay saan kakain mamaya. O yung iba siguro, magpapapicture, nakagano, 1, dahil 1 ngayon, bukas 2, 3, hanggang sa maging 9. Pero sana yung pagpunta natin dito ay hindi lamang para sa picture, para makita, wow, bait-bait naman niya. Sana yung pagkakataon na ito ay gamitin natin para talagang paghandaan ang puso natin para sa Pasko. At ang mga simbang gabi na ito at Misa de Gallo ay siyam na araw na paglalakbay at pagdarasal. Siyam na araw na pakikipagtagpo at pakikipaglakbay kasama ang mahal na Birheng Maria na nananabik din sa kapanganakan ng kanyang anak. Maganda mapansin sa Ebanghelyo natin, sinasabi ni Jesus, si Juan ang hindi lang ang patotoo ni Juan. Si Juan ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Pero maganda mapansin na mas matingkad yung pagpapatotoo ng gawa ni Jesus. Ng ginagawa niya. At ano ba ang gawa ni Jesus? Kung babalik ka ng mga nakaraang ebanghelyo, pinatanong ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad nung siya'y nasa bilangguan, ikaw ba ang hinihintay namin? Yun ang tanong ng mga alagad ni Juan kay Jesus, ikaw po ba ang hinihintay namin o may iba pa kaming hihintayin? At ang sagot niya, sabihin niyo kay Juan ganito, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pipi ay nakakasalita, ang mga bingi nakakarinig, ang mga pilay ay naglalakad, at ang mga patay ay nabubuhay, at ang mabuting balita ay pinapahayag sa mga dukha. So babalikan natin, ito ang sinasabi ni Propeta Isaías sa pagdating ng Mesiyas. Kaya ang pagdating ni Jesus, hindi lamang sa salita, kundi ang kanyang mga gawa, ang kanyang paglilingkod, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpapahayag, ay nagpapatotoo
na siya ang hinihintay ng lahat. Siya ang Mesiyas, ang manunubos ng mundo. Magandang imbitasyon din para sa atin. Ikaw ba bilang isang Kristiyano, bakit ka narito? Oo nga, ba't ka ba narito? Bakit ka magpupuyat? Bakit ka magsasakripisyo ng 9 na umaga? Bakit nga ba? Dahil nakasanayan mo na ito? Kung nakasanayan, darating ang araw, mapapagod ka din. Dahil may hinihiling ka? Paano pag hindi sinagot? Dahil narinig mo yung kwento na pag nabuo mo yung 9 na umaga, mag-wish ka daw sa dulo, mangyayari yung wish mo? May kilala nga ako, nag-wish na manalo sa loto, hindi naman nanalo eh. Will you stop because of that? Magandang balikan, bakit pa tayo narito? Kasi kung malinaw sa atin sa umpisa pa lang, bakit ako narito? May kabuluhan ang ginagawa ko. Everything we do has purpose if we know the meaning of why we are doing it. Kasi kung hindi natin alam ang ginagawa natin, di ba nagbabagang apoy? Kasunod niyan, yung kandila na. Napapansin ko na kanina yan eh. Tulog na yata mga sakristang ko. Nauna na sila sa inyo. Pero magandang imbitasyon, no? Sige, pahupain niyo muna yung nagbabagang apoy. Iyon. Kaya mo yan. Asan ba yung sakristang ko? Tulog na. Di ba? Unang araw may eksena pa lang. Yan ang simula. Maganda no, sa pagdinilay natin, no? Bakit ba tayo narito? At sana yung dahilan bakit tayo ay narito, ang dahilan ay si Jesus. Wala na hong iba. Si Jesus ho ang dahilan kung bakit ho tayo narito. Siya ang pinananabikan natin. Siya ang hinihintay natin. Siya ang pinaghahandaan ng puso natin. Hindi sana tayo narito dahil may kailangan tayo. Hindi sana tayo narito dahil may hinihiling tayo. Narito tayo dahil kay Jesus. Pag si Jesus ang dahilan na nandito ka, may kabuluhan sa iyo ang mga sakripisyo mo. May kabuluhan sa iyo yung 9 na umaga na pagtitiis, na gumising ng maagang maaga, magpunta dito sa Quiapo para magsimba. May dahilan ang lahat kung si Jesus ang dahilan, bakit narito ka? Kasi kung hindi si Jesus, sa ika-4 na araw o ika-5 araw, a-absent ka na. At sasabihin mo, bukas na lang. Naka-4 na araw naman na ako, okay na yun. Pero kung si Jesus ang dahilan ng pagsisimba at pagsasakripisyo natin, ang misa de Gallo para sa atin, may kabuluhan. Kasi alam natin, si Jesus ang dahilan. Ang pagdiriwang ng Pasko natin ay may kabuluhan. Kasi si Jesus din ang dahilan. Kaya magandang tanong, why are you here? At sana nagdadala sa iyo dito dahil sumasampalataya kay Jesus. Dahil nakita mo ang kanyang kabutihan na nangyari sa buhay mo. Nakita mo sa iyong pamumuhay na hindi ka pinabayaan ng Diyos.
nakita mo ang Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Tulad sa Ebanghelyo, pinakita ni Jesus, sa aking paggalaw, sa aking ginagawa, sana'y manampalataya at manalig kayo na ako ay sinugo ng Ama. Sana sa buhay din natin, nakita din natin yon. Nakita natin na gumagalaw si Jesus sa buhay natin. Kahit sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Kahit sa mga paraan na beyond the ordinary. O kahit nga sa kasimplihan ng buhay, makita at makilala na gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. At pag nakita natin gumagalaw ang Diyos, tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Tayo ay mas nananalig sa Kanya. Kaya, sana sa unang araw ng ating mga Misa de Gallo, malinaw sa iyo ang dahilan. Bakit narito ka? At sana, ang sagot mo, si Jesus ang dahilan. Siya ang dahilan bakit nandito ako. Siya ay minamahal ko, kaya nagsasakripisyo ako. Siya ang Diyos na gumagabay sa akin. Kaya alam ko hindi niya ako pababayaan. Kahit minsan uncomfortable para sa akin, gagawin ko dahil minamahal ko si Jesus. Amen.